sabihin po. Ano? May aaminin po ako. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alis sa kalam. Oh, yo, yo. Mga ibon. Saan kaya pasukan mismo? May pasukan pa dito mismo. Oh. Wow. Kuya Noli. Ay. Wow. Dito ka pala. Grabe init. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We run. Tayo. Pero po. Mas maganda po ata sa loob na ano, yung pinakaloob. Alam ko may papasukan pa dito eh para makapunta tayo sa pinakaloob. Magtanong-talang tayo mamaya. Alright mga kanuli, eto. Andito kami ni Tourism Girl sa ano, La Mesa Eco Park. At first time ko makapunta rito. At siya, pangatlo na raw ang napunta niya rito. Kaya lang meron daw dito yung tawag dito. Meron pa daw dito yung pinakamataas. So sabi niya, ay tatanong natin yun. Ay namin lang pala namin papasok kung saan yun. Ayan, Tourism Girl. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Meron pala silang mga souvenir, ayun, souvenir t-shirt, mug, keychain. Kasama po si Tourism. Diyan sa souvenir. Naka-endorser. So dito pala hanggang 4 PM lang ang open niya. Time check. Ayan. Time check. 3:30. 3:15 pa lang. Laki ng ibon. Or ano. Ah, yan, Eco Park Farm. Ayan, no entry na doon eh. Dito nga. Ayan. Welcome to. Ayan. Smile lang. Yung Tourism lagi lang naka-smile. Kailangan nyo para... Para pinractice nyo yun, di ba? Sa trabaho nyo. Kailangan lagi ka lang naka-smile. Para maganda yung expression mo. Hingal. Ayun na po. Ayan po ang lalaki ng puno. Parang wrong turn. May lalabas na wrong turn. Alam mo yun? Hindi ko alam. Ano yun? Yung ano, movie na parang kinakakatayin ka. Yung movie na parang pelikula. Kakatayin daw. Ang lalaki ng puno. Ayan. Ano ba tawag sa puno? Beware of falling branches. Mag-ingat daw sa video. Video branches. May mga nalalaglag ng mga puno-puno. Ay, ayun o. Tingnan mo yun. Endanger na yun. Ayun o. Ala, squirrel. Oo. Anong pangalan yan? Yung animals na yan? Alam, Endanger na yan eh. squirrel ba yun? Oo. Ayun o. Ito. Huwag mo na yan. Videoan mo. Hello, cute kuya. Nakuhanan mo? Oh, di ba? Oh. Squirrel na ata siya. Ang laki yun. Nasa puno. Ganito pala dito. Oo. Di ba? Yan oh. Hindi siya naaano sa tao. Sanay na siguro siya sa tao. Alam, nagnangat-gat siya ng ano. Mga puno. Alright. Ayan. Yan tayo. Oh, ano, nakabalik ka dito, Tourism? Paano nag-ano lang, bumabalik lang yung ano.
Bata pa kasi ako neto kuya nung pumunta ako dito eh. Siguro 15 ako. 15. Last na pumunta ko. Ang tagal na pala. Kasi nag-ano to eh, ano ba tawag dito? Renovation ata. Oo. Kasi dati may swimming pool dito eh. Ano yung swimming pool dito? May tubig? Ah, We're gonna be. pwede kang mag-dive kahit wala. Ayun, swimming pool oh. Madumi na nga lang. Ano ba tawag doon? Parang ano ng isda? Ano ba tawag doon kuya? Fish pond. Oo. Fish pond. Yan po. Pero may yung mga swimming pool dito malalaki kuya. Kaso sa pinakaloob pa dun. Ewan ko kung pwede na ngayon. Alam ko bawal pa rin. Dati Eco nung Park. open nun, ang dami lagi tao dito. Ayun nga, may slide pa oh. Ang ganda sana nito kung talagang full operation no. Oo. Dati full operation to eh. Talagang activities pa. May mga nagtitim building pa nga dito dati. Tapos yung yung mga boy scout, minsan nandito. Minsan nandito sila. Oo. Nagka-camping sila. Oo. Ewan ko ngayon. Ayun, nakakaano. Mayroong picnic area. Madalas dito Picnic mga area. mga exercise. Ayan. Tapos ayan, mga kanoli. Anong ginagawa sa picnic area? Nagpipik ng nick. Pinupulot ang liig. Nagpipik ng nick. Ayan. Dito mayroon din oh. Yan. Alright. Asan yung parang rito? Yung parang pinakang taas niya? Oo nga, inanap ko rin po yan. Yung nasa picture niya. Oo nga, maasan na. Yung parang may inaakyatan ka. Oo nga po eh, alam ko meron din yun. Oo. Ay ba, wala pa ito ata yun. Baka ito sarado na, no? Oo, kasi kita mo na yung nun. Oo kuya, dire-diretso pa nga yan doon. Kaso sarado na eh. Yung parang may siya, no? Oo, pakita mo na lang kuya sa video mo. Yung mga picture. Hindi siya totally full operation. O yan, no? Sarado eh. Oo. Ay. Hindi siya makapaniwala. Oo kuya, ito na ba yung pataas? Hindi ko sure. May nakikita kang pataas. Oo kuya, ito na nga yun. Ayun yun? Oo, ayun na yung pataas oh. Umaakyat sa tuktok. Saan? Ayun yung mga puno-puno sa gilid. Parang grass na lang yung nasa dulo. Diyan yun? Oo, dito. Mga kanal, hindi tayo makaakyat dun sa yung sa Facebook niya na may may pinakang parang lilipad pa siya eh. Oo. Sayang. Yung pa naman ang matatanaw mo yung Quezon City. Nag-aano sila yun. Nagpagito. Siguro pang kasal. Pang wedding yan. Marami nagaganito dito. At ayun na sila yung muli si Tourism Girl. At nabanggit ko yun sa vlog ko dati na na graduate na siya or gagraduate pa lang pala sa 10. August 10, di ba? Ano yung kasi sabi nga ng sponsor niya, baka pwede raw akong sana makasama doon. Kaya lang Po. Kasi po bala ko po kasi talagang isama si Kuya Noli kasi para ma-videohan din po yung graduation ko, para memories din po at saka makita nyo din po kung ano yung mga kaganapan. Ang kaso nga lang po, isa lang po ang pwede kong isama, which is yung parents ko lang. Isa lang din, hindi ako pwede makapagpasama ng ng kapatid or kahit sino. Ko lang, isang nanay lang or isang parent lang. So, ang naisip ko, kung hindi man ako mag-vlog ni Kuya Noli, bali ako na lang sa sarili ko yung magbibideo para
makita, mas bigay ko na lang sa inyo no kuya para ikaw na lang po mag-upload para kahit paano, kahit hindi mo man lang ako hindi mo ako ma-vlog, may mapapakita pa din po akong video na para mapanood nyo kung kung ano yung kaganapan nung graduation ko. Yun. Ayun po. Ano sa pakiramdam na finally? Sa wakas. Dati inaano mo lang siya parang Opo. manifestation. Ano ba yan? Ano sa pakiramdam? Parang nung po kasi, may pagkakataon po kasi nung first year college pa lang ako. Parang hindi ko na po kaya talaga siyang ipagpatuloy kasi nung first year college po ako, nakikitira pa lang po ako sa tita ko dito sa Fairview, na wala po kasing mama ko nag-asawa siya dati, ngayon wala naman na sila. Nag-asawa siya dati, tapos kaming magkakapatid, si Kuya Ilad, yung kapatid ko may kapansanan, si Kuya Dudong at saka ako. Doon lang kami nakatira sa sa tita ko. Bali, ang nagpapaaral nung sa akin, yung kapatid ko lang, yung pangalawa. Tapos ayun, sabi ko parang hindi na kayang parang hindi na kayang itaguyod kasi nagkaroon ng pandemic. Tapos nawalan siya ng trabaho. Tapos ako naman nung time naman na yun, nagtry akong mag business ng ukay. Self-pick ng ukay, tapos binibenta ko na lang sa iba. So ayun, nakatulong naman siya sa akin, pero hindi pa rin talaga kaya na itaguyod yung pag-aaral ko noon. Tapos sakto naman po dumating yung tulong ni Kianoli at saka ng sponsor ko po. So sobrang nagpapasalamat po talaga ako. Hindi niyo po alam kung gaano po ako ka-thankful na binigyan ako ng opportunity na makapagtapos ng pag-aaral. So yung akala ko dati na parang pangarap ko po kasi makapagtapos kasi yung kapatid ko gustong-gusto niya nun mag-aral pero hindi talaga kaya. Tapos wala naman pong magsusuporta sa kanya, kaya hindi po talaga natuloy. Tapos yung ako, yung pangarap ko lang dati na makapagtapos ng pag-aaral. Tapos ngayon finally malapit na, parang sobrang saya. Alam niyo yung halo-halo, yung saya, yung takot, yung kaba, lahat po talaga. Kaya sobra po talaga ako nagpapasalamat sa sponsor ko at saka kay Kuya Noli na laging nakaalalay lang sa akin. Ayun po. Siyempre graduation mo na, di ba? Nabi-pressure ka ba na mag-apply, na magkaroon ng trabaho ka agad? Opo, kasi siyempre po pag graduation season po kasi, minsan po kasi unti lang po yung nag-hiring, tapos sobrang daming gumagraduate. Parang ang hirap pong mag-apply ng pero pinipili ngayon pa lang po, nagtatry naman na po akong mag-send ng resume sa mga hotel kasi po pangarap, 'di ba, sabi ko nga po, pangarap ko talaga maging flight attendant. Kaso po kasi ano natin yung course mo? Yung course ko po kasi is Bachelor of Science in Tourism Management. Tapos po, parang ang goal ko talaga na trabaho is, yung pangarap ko is flight attendant po talaga. Ang kaso po, hindi po, ang dami ko pong kailangan ayusin sa sarili ko kasi dito po kasi sa atin, sa Pilipinas, diba kuya? Ang pag-flight attendant minsan, kailangan makinis ka, kailangan wala kang sa katawan, wala kang visible na peklat na pwedeng makita. Kasi parang chine-check nila bago ka mag-proceed sa pag-a-apply mo. Ako po kasi may mga peklat po ako na malalaki. Yung kitang-kita talaga. Katulad na ito na sa tuhod ko, kuya. Ayun nga, laki na. Kita. Laki nga. Paano yan? Nakasemplang po ako sa Kailan motor. yan? Nung pa po. Bago lang? February siguro. Semplang po ako sa motor. This year? Opo. Allah. So ayun, parang parang mas bumaba po yung ko na baka hindi talaga ako makapasok sa ganon. Tapos ang inisip ko baka ang second option ko naman po is magtrabaho sa cruise ship. Kasi po sa cruise ship po kasi nagtatrabaho ka na po, tas instant nakakapag-travel ka pa po.
nagkakaroon ka pa ng pera dahil nagtatrabaho ka doon. Kaso mahirap lang po talaga makapasok. Mas lalo na pag wala ka pong backer. Tsaka mas lalo na kung wala ka pa pong experience. Kasi ang cruise ship po is parang malaking hotel. So kailangan mo may experience ka sa 5-star hotel or 4-star bago ka makapasok. Ako naman po kasi is fresh grad naman po ako. Tapos ang mga experience ko lang na trabaho is wala naman sa hotel. Yung mga trabaho talaga na literal na pwede mong pagkakitaan na ano ba to? Yung parang mga online, ganun lang po. Na-try ko na din kaya kuya dati nung ano ko, ilang taon ba ako? 13 o 14, nagtrabaho po ako ng kasambahay. Nagbantay po ako ng 3 bata. Tapos ano pa ako nun kuya? Naglilinis, naglalaba, nagpaplansya, nagbabantay ng bata. Tapos ang sahod ko lang po nun is 4,000 ata yun, isang buwan. Pero matagal na yun. Opo, 14 years old pa lang po ako noon. Tapos yung sunod-sunod na po noon, nag-alaga ulit po ako pero sa Tondo naman. Ganun lang experience ko pero sa hotel wala. Hindi naman nila kino-consider yung mga ganun. So kailangan ko pa rin talaga kumuha ng experience sa hotel. Kung may backer lang siguro pwede. Ayan po no, doon sa mga viewers ni Kuya Noli na naandyan, kung meron kayong kakilala na sa barko ba, ganun. Mas gusto niya sa barko kaysa eroplano, kasi yung eroplano raw lumilipad, yung barko sa dagat. Hindi, seryoso po. Baka comment lang po kayo no kung sino ang pwedeng kontakin. Seryoso po no, kung sino ang pwedeng kontakin or makakapag sa kanya nang mapadali ang kanyang pag-apply. Mapadali yung kanyang pagyaman. Sana yung mama na kuya para maka-share din sa iba. Tulad ng ibang sponsor. Pero yan, pag nakasakay ka niya ng isang beses, tuloy-tuloy na yan. Opo. Ganun yung iba. Kaya ang pinakamahirap lang po talaga ngayon yung pag-a-apply. Kasi once na nakapag-apply, once na nakapasok ka na po sa cruise ship, then okay naman po yung pinakita mong performance at saka yung attitude mo. Babalik, kukuhain ka pa din po ng kumpanya nyo Kaya ayun. Kasi if ever naman po na makapasok ka ng cruise ship, pwede naman po kumuha ng mga certificate. Hindi ko lang po alam kung required ba yun. Pero, not sure kasi yung ibang mga ina-apply, humihingi pa ng mga ganun, di ba? Opo, mga NC2, mga TESDA, di ba? Hindi ko po alam kung required pa rin siya ngayon. Ayan, at siya kasi si tourism girl, kasi dalawa na sila nakagraduate si student girl saka siya sa vlog ni Kuya Noli. Si student girl ay nagtatrabaho na siya sa isang hotel din, pero lang yata, parang temporary lang. Ayan, so si tourism girl mamaya ay magkaroon na rin siya ng magandang trabaho. Pasukin mo kami sa bahay mo kung maging mansyon Sana. Pag makabili ka ng lupa na bahay malaki. Kasi namin, lang tagpi-tagpi pa lang. Nakwento mo kanina na bagay wala pa naman na meron daw parang na silang lupa na may bahay na hinuhulug-hulugan. Siguro sa balang araw ay pasyalan ni Kuya Noli kung paano nangyari yung sinasabi mong bahay niya? Ano po yan? Parang hindi po kasi sa amin yung lupa. Bali, may-ari po kasi siya ng government, ng GSIS. Pwede ko bang sabihin? Ng GSIS. So, bali nilalakad po ngayon ng mga official po ng namin, ng looban namin yung lupa para if ever man, kung pumayag yung GSIS na hulug-hulugan na lang namin siya monthly. Tapos, para mapasamin yung lupa. Pero yung hulog na po yun monthly, siguro aabot po din ng ilang taon. Pero mababa lang naman po ang ang hulog. Katulad sa ibang street, kasi din sila parang may-ari din ng GSIS Tapos, nagbabayad lang po ata sila ng... Na-reward na sa kanila? Opo, na-reward na. Pero nagbayad po ata sila ng monthly ng 1,000. Depende po ata yun sa sa kung gaano po kalaki yung lupa nyo. Ayun, susukatin po kasi yun Tapos if ever man po na maliit lang, so maliit lang po yung yung ibabayad nyo. Ganun. At least maganda yan, magkakaroon kayo ng sariling lupa at bahay compare sa tinitirahan nyo, di ba? Kasi yung bahay nila
nakasanla lang or sinanla din lang sa Sanla, kanila. opo. Tapos may ano lang kung ilang taon. Mm-mm. So mas maganda yan na kahit di kalakihan yung lupa or magiging bahay at least sa inyo. Kasi once po na pag tinubos po yung bahay namin, wala na po kami nga anuhan. Titirahan. Maghanap na lang kami ng upuhan. Yung upuhan po ngayon sobrang mahal. 5,000 mga ganun. Ayun na yung pinakamaliit. At comment po kayo mga kanoli doon sa regarding sa GSIS na yung mga lupa nila. Baka may idea po kayo na ganun na possible ba siyang ganun na parang lalakarin nung namumuno sa kanila. Tapos kung magkasundo siguro ay uhulog-hulugan at mai-award sa kanila. Wala akong idea sa mga ganun eh. Baka may idea po kayo, pwede po kayong mag-comment. Ayun. Ayun lang. Dumidilim ang panahon. Mukhang uulan eh. Ganito po kasi dito eh. Ganito ba talaga? Ay, malapit na ang graduation mo. Ajis. Congrats natin si Tourism Girl. Thank you po. At ano na. Grabe. Kung iisipin mo yung 4 years, no? Ang bilis. Opo, so grabe din po yung pinagdaanan ko. Parang kailan lang. Kasi po nung first year college po ako, 'di ba dapat po ihinto na talaga ako. Hindi na po ako pumapasok nun kasi wala po akong pambaon at saka pang tuition. Tapos ang dami ko pong nung yung after ng first sem, nung second sem na po, yung may tumulong na po sa akin. Yung parang po ba yun? Tinignan ko yung grade ko. Pumasa naman po ako sa ibang subject. Sa ibang subject hindi na po. Kasi nga po dapat i-stop ako. So, binalikan ko na lang po siya nung third year ako. Tapos ayun, sobrang grabe po yung yung pagod, yung iyak, yung sobrang pressure, lahat. Parang sasabog na ako nung di ko na alam. Kasi minsan, ang pasok kasi namin minsan, simula umaga hanggang gabi po, parang nakaka-drain talaga siya ng sobra. Tapos ayun, ngayon, malapit na po ako gumraduate, nakaya. Tapos nagkasakit ka pa noon, di ba? Opo, nagkasakit Matindi rin po yung ako. pinagdaanan nung yun eh. Sobra po talaga, kaya sobrang thankful talaga ako ngayon pag-graduate na ako. Papunta na ako sa realidad talaga ng buhay. Ng maturity. Pa-matured. At pumayat si Tourism Girl. Alata yung mukha niya lumubog. Nagkasakit daw siya. Opo, nagkasakit po kasi ako noon. Yung Suka. mga nakaraang linggo raw. Opo. Parang na-dehydrate siya. Kaya sobrang payat ko po. Pero ngayon okay naman ako. Nakaka-recover na kaunti. Ayan, ay kumusta naman si kuya mo ngayon? Yung kapatid ko po na may kapansanan, nasa bahay po siya, kasama po si mama. Si mama po kasi nagkasakit ngayon eh. Tapos yung kapatid ko pong isa, nandun na po saan, may kalib-in na po kasi siya ngayon. Ay, yung kapatid mong lalaki? Opo, may kalib-in na po siya. Tapos minsan pumupunta po ako doon po ako tumatambay. Kasi taong bahay lang po ako. Bahay, school, wala po akong kaibigan doon. Eh si mama mo, kumusta naman? Ngayon po nagpapagaling na po siya. Nagpatingin po siya. Nagkasakit ba siya? Opo. Ngayong nung kahapon po ata nagpa-check up po ulit siya sa FEU na pa kasi sa ibang parang may yung pinakaunang pina-checkan kasi namin. Hindi ko alam kung totoong yun. Tapos binigyan lang siya ng reseta na hindi naman tumalab sa kanya. Tapos ano yung sakit yung mama mo? Po siya, super low blood po. Sobrang baba po ng dugo niya. Tapos nahihilo po siya, nahihirapan siyang huminga. Tapos niresetahan lang siya ng gamot na? Inuubo, opo. Tapos nung ngayong recent na, nagpa-check up po siya sa FEU. Tapos yung special, ano ba tawag nila doon? Laboratory? Specialist? Specialista? Mga specialist na talaga sila sa sa lungs, gano'n. Doon po siya nagpa-check up. Ngayon, yung binigay po sa kanyang gamot, sobrang mahal naman po, pero epektibo. Ngayon, okay naman na po siya. Okay na si mama mo ngayon? Okay na po, hindi na po siya masyadong inuubo talaga. Kuya, may sasabihin po. Ano? Mayaamin po ako. Ano? Matatanggap kaya ako ng mga buhay mo? Matatanggap kaya ako ng mga buhay mo? Ay, ano bang aminin mo muna? Siyempre, depende sa aaminin mo. Oo. Kinakabahan po ako eh. Ano nga yun? Sabihin ko ba? Eh, ikaw, hindi ko man yan alam.
ikaw, hindi ko man yan alam eh. Kinakabahan ako, kuya. Alam mo, hulaan ko yan. Pinag-isipan mo ba yan? Opo. Nung kachat pa lang po kita, pinag-isipan ko na po kung sasabihin ko. Wala ka man sinabi sa akin na may sasabihin ka. Oo nga po. Nag-uusap po tayo kanina sa chat. Parang sabihin ko na kaya para wala na din akong tinatago kay kuya. Ano ba yun? Ano po? Ano nga? Loko-loko to si ano? Hindi nga, ano nga? Ano talaga? Huwag kayong magugulat. Ano? Ano po? Lesbian po kasi ako. Ha? Ha? Opo. Nagulat po ba? Ikaw? Opo. Hindi nga. Opo. Malayo naman sa ano, malayo naman sa itsura. Opo. Minsan po, Minsan ano? nakakagusto sa babae, ganyan. Kaya pala kanina tanong ka ng tanong kay ano, kay tourism girl. Tourism? Ay kay ano, kay Karinderya girl. Ilang beses niya tinatanong sa akin kanina si ano, si Karinderya girl. Oh. Kinakamusta ko lang po. Kumusta mo lang? Opo. O ba't tinatanong mo siya tapos paulit-ulit yung tanong mo? Wala, kasi dati lagi ko siya nakikita sa vlog mo. Tapos ngayon, nasa sa Bulacan ka na parang wala pa siya. Kaya ano ako nang, kamusta na kaya siya? To the city streets, we began to feel the fire. Ikaw may gusto ka kay Karinderya, no? As the chemicals that take us high. May gusto ka? Ewan. Nagbablas oh. Ano nga? Ano nga? Hindi totoo, baka pinaprank mo lang ako. Ano po? Totoo, prank lang. Sa prank. Joke lang. Hindi nga ano. Ba ikaw, straight o ano? Straight po ako. Joke lang yun ah. Straight ka talaga? Opo. Para maiba lang yung usapan. Ayan po ano, pag-usapan namin yan kanina doon sa kanina. Dahil tinatanong si ano, si Karinderya girl. Hanggang sa nakapagsalita ako na, uy, may gusto ka kay Karinderya. Sabi ko sa kanya, ba't ako inuulit-ulit mo? Sabi ko, sige ganito na lang. I-prank na lang natin, gawin na lang natin title yan. Magpanggap ka na lang na gano'n-gano'n, tapos bawiin natin sa dulo. Oh, di ba? At least Na-prank ba kayo? At least may title ako, di ba? Pero kuya, kamusta na kaya si Karinderya girl? Sana Oo. Ayun ka na naman. Ano ba talaga? Hindi, kasi hindi ko na siya nakikita. Ang ganda kasi ng ano niya, ng Mukha? Ng expression niya. Yung parang pag pinapanood mo siya, parang ano lang, parang masaya lang, ganun. Diretso lang pag nabablog siya. Magpa-vlog ka na kay Noli. Puntahan mo kasi. Dala mo bulaklak. Alam? Ay, babae po ako ah. Ilokso na tuloy. Straight po, diretso lang. Ayan. Pero magaling kasi pag sabi ko na i-prank natin na ano ka ganun, lesbian nga. Umuo naman kaagad siya. Magaling siya, magaling. Hindi siya yung nagdala-dalawang isip na ganun for the vlog. Magaling. Mabilis siya mag-adjust yung utak niya. Hindi para din ma-prank yung mga viewers. Ngayon diba? na lang ulit tayo nakapag-vlog na prank pa. Oo. Malupit. O, kumusta mo si Karinderya girl? Ay, Karinderya girl, kamusta ka na? Sana ma-vlog ka ni Kuya Noli. Para ma-update. We'll never have regret. Ayun lang. Yun lang talaga. Baka may message ka sa kanya. Ayun lang, bye. Sa asawa niya, baka may message ka. Asawa niya? Karinderya. Wala lang, mag-ingat ka. Saan? Ingat siya saan? Mag-ingat sa asawa mo kasi baka sundan. Oh, di ba? Oh, ang oras 25 minutes. Hanggang 4 lang naman daw dito. Pero kaya lang, pwede naman kasing siyempre maglalakad pa palabas. Kaya ganun-ganun. O baka may gusto ka pang i-chika. Baka may i-chika ka pa. Ano po? Wala na eh. Talaga. Nachika na lahat eh. Nachika na raw Sa niya. sobrang dami ko pong nasabi, ayun na po yun. Ano si tourism, maano sa vlog. Yun nga, buhay na buhay yung vlog. Pinabibigay ni Mr. B.
Si Mr. B. Pasalamatan mo si Mr. B. Hi Mr. B, thank you po sa 1K. Sabihin mo ang gwapo niya. Ang gwapo niyo po. Pabebe. Pababy raw. Sige raw, sabihin mo. Sobrang pogi niyo po. Hindi yung naiipit yung salita. Yung naiipit. Takpan. Nahihiyan ko. Okay lang yan, sige. Sige daw. Hi Mr. B. Thank you po sa 1K. Super. Nahiyan na kuya. Dapat yung naiipit, tapos nangingiwi-ngiwi. Tawa ko ng tawa rito, mamamay manuno ako rito. Wag naman po. Ang lalaki pa naman ng puno. Ay, ba't pupunta sila doon? Baka doon yun. May mga galing pa doon eh. Tara, kuya, try natin. Quick lang, quick. Punta kami doon kasi doon sila nanggagaling. Kasi kako, ba't mga nanggagaling sila dito? Wala naman pala. Ayun yung inaakit. Ayun, yung tuktok sana oh. Maganda dyan. Sobra. Oo nga kuya, inaayos. Baka duman sila dito. Inaayos nga. Ay, may sasakyan ng ano eh. Mga sasakyan eh. Saan? Hindi, ano yan? Kalsada yan kuya. Kaya nga, ayan yung tuktok. Ayan na yung pinakatuktok niya. Kalsada na yung... Oo, pero kalsada. makikita mo dyan yung Lamesa Dam. Ano yun? Ito yung makikita dyan? Ayun, lalaki ng puno. Ano po pa? Ito, dito, yung nakita mo sa picture kuya, dun pa dyan yan sa gitna. Yung may bilog niya pwedeng picturean. Tapos may mga heart pa yan dyan dati. Siguro inaayos nila. Kasi may mga paganyan pa oh. Grabe. So ito yan, dito lang pala sila galing kasi merong inaakitan doon. Nakakatakot. Pero kuya, kung okay na to, ang ganda dito. Ganda promise. talaga. Buhay na buhay to. Sayang. Sayang to yung ganito Tapos mga may campingan dun eh. Camping site. sayang to mga government na ano, no, property no, sayang no. Hindi na i-improve. Sayang. No, marami tayong government property no na nakatiwangwang lang. Tapos may swimming pool pa po dito nun malaki. Ayun yung laging pinupuntahan dito dati. Kasi instant swimming pool, tapos pasyalan pa. Ano yung may tubig yung swimming pool? Dati. Ngayon ewan ko wala na ata. Oo. Pero dati malalim din yun. May pambata, tapos ang daming ano. Baka mamaya may biglang lumabas. So alright, baka raw biglang may lumabas na mumu. Ay, ano yan? Ba't may papunta sila dyan? Ay ano lang yan kuya, taasan lang yan. Ano meron kaya dyan? Wala lang, napuntahan ko na yan dati. Napunta ka na dyan? Oo, taas pa lang. Taas lang dyan? Oo. Parang makikita mo din ganito. Dito talaga ang pinaka ano. Yun talaga yung pinakang ano talaga sa tok-tok. Pinakamaganda. Kaya ano meron dun te? Wala ko ay sarado. Sarado? Sarado. Bumangit na daw. Maganda po dati dyan, no? Bawal po baka dahil after nung bagyo. Oo. Baka nung bagyo lang no? Kaya po pala walang bayad. Kaya nagtaka kami walang bayad eh. Pag QC residence ka po siguro walang bayad, no? Wala. Yung kasi kami pag wala. Pero wala din. Wala pa nagpupuntahan. Kaya nga po, akala po namin meron pa dyan eh. Yung ano po yung bago doon, yung view deck nila doon. Napuntahan na po namin yun. Ano po nandun? Yung parang ano lang din. May tubig-tubig. Mm. Ano ganito rin po Ayan. makikita mo doon? Opo. Okay. Ayan. So yung mga kanoli oh, yun oh. Pero at least malinis pa rin yung area, di ba? Malinis pa rin naman eh. Ayun yung may akyatan no. Sarado nga. Ayun na yun yung ano ko. Sarado nga. Ano kasi parang siguro mapal yung dam. Ayun siguro yung sinasabi. Ay, yung tuktok nito, dam. Opo, dam na Pinakang dyan tuktok. Yung nasa gilid. Ay, maganda sana yun no. Makikita mo yung bumababa na tubig no. Ayun po yung sabi nila. Yan, swimming pool. Kasi yun po din. So yun oh. Madami yan. Kaso yung nagkaroon. Sayang mga kanoli no. Yung mga nature natin na ganito no. Sige lang. Ayan. Hindi kuya. Aso talaga. Aso lang. Ayun ako sa aso. Ilig ka sa aso.
Ayan po si tourism girl. Tatawid na lang siya dyan mga kanuli. Andyan na yun sa kanila banda. Pakyot. Tawid na lang yan dyan. Oh. Tapos magtatricycle. Oo. May kamukha ka? Ha? Ikaw ba si tourism girl? Ano? Kamukha mo si tourism girl? Ay, kamukha ko ba? Oo, kamukha mo. Magahawik mo. Babay. Sige, ingat ka.